Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende kung saan kayo nanonood. I have two things to apologize for. Number one, wala akong masyadong boses kasi masyado akong pumarty-party last Saturday and ngayon, I am struggling so hard. Pangalawa, I haven't posted in a while. Actually, ilang araw lang naman. But sorry pa rin. Kasi I had to entertain a guest. Meron kasi akong friend na galing Manila na nakitulog dito sa bahay. So, I had to entertain Tony. But yes, let's start. Ay, intro muna. Ang kwento natin ngayon ay galing sa isang anonymous member. Hi! I want to share my story na nangyari sa past job ko. It happened around 2021. Nakalimutan ko na kung anong month siya nangyari. I'm working in a construction company and sa main office ako naka-assign. I'm working as part of the QS department kung saan lahat kami doon ay estimator. Bago lang ako that time. Siguro magwa 1 year pa lang ako. The environment of the company, especially our department, is very toxic. Gawa na din ng co-workmates and even the head. Madalas ako mag-OT at that time. Minsan, inaabot ako mga 2 a.m. in the office, especially if may mga bidding na projects na kinabukasan na ang submission. Madalas din akong pumasok na maaga. Like, 6 a.m. pa lang nandun na ako. My reason is, ayoko kasing haggard akong pumasok and at least, nakakaidlip pa ako sa office. I have a key sa office namin, which is nag-rent lang talaga kami sa isang building. So, madalas ako ang nagbubukas and nagsasara ng office namin. Di naman ako matatakotin knowing na I had my internship sa renovation ng isang lumang hospital. Di lang talaga ako mabilis matakot since I'm a fan of horror things and never pa naman akong naka-experience talaga kahit na may kwento na before na nasapian raw ako nung high school. Tingin ko kasi pinagtitripan lang ako ng mga classmates ko. Pero siguro, another story na lang yon to tell. Nag-OT ako noon. Ako na lang mag-isa sa buong office namin and sa buong floor ng building kung saan ang office namin. Around 11 p.m., patapos na ako sa ginagawa ko. Bigla ko na lang narinig na tumunog yung biometric scanner namin. Alam niyo ba yun? Yung kapag magta-time in or time out kayo, isa-scan nyo yung fingerprint nyo doon and then malalog in na yung time in and out nyo. So kapag nag-scan ka ng fingerprint mo doon, may auto-voice prompt siya if nabasa ng machine yung fingerprint mo. Magsasalita ito ng thank you. Ang reason kung bakit hindi nababasa ang fingerprints ay minsan basa yung finger mo or pwedeng masyadong magaan yung pagkakalagay mo ng finger or may dumi sa scanner. Pwede din wala sa system yung fingerprint mo. Habang nag-OT ako, nakapatay na yung ilaw sa reception area ng office, pati yung ibang department, except na lang sa department namin. Nagulat ako nang marinig kong tumunog yung scanner. And ang voice prompt is, please try again. Nung una, akala ko baka nag-e-error lang hanggang sa umuulit ng umuulit. Nagpas yata ng mga 5 beses na umulit yung machine. Parang may nagtatry na mag-biometric ganon. Doon na ako kinabahan. Pero di ko pinahalata kasi 'di ba nga pag natakot ka, the more ka natatakutin. So, ang ginawa ko, nagtuloy lang ako and nakipag-VC sa kuya ko. Di ko kinuwento yung nangyayari. Ayoko kasing i-acknowledge. Hanggang sa natapos na ako, nagmamadali akong patayin yung ilaw sa department namin and gumamit na lang ako ng flashlight sa phone para makita ko ang dadaanan ko palabas ng office. Hindi na ako nag-biometric kasi natatakot ako na baka may mahagip yung camera ng biometric machine namin. So, agad-agad, lumabas ako and nilock ko yung main door ng office. FYI lang, yung lock kasi ng pintuan namin nasa baba. So, kailangan kong yumuko. Habang nakayuko ako, nakita ko na may nakalutang na paa sa loob ng office namin. Kitang-kita ko kasi glass yung pintuan namin. Kaya agad-agad akong tumakbo papuntang elevator. Hindi ko na siya tinignan o ano. Buti na lang nag-open agad since nasa floor na namin yung elevator. Pagbaba ko, nanginginig pa ako tapos tinanong ako ng guard kung anong nangyari. Hindi ako nakapagsalita, pero alam na ata niya yung nangyari sa akin. Kasi ito ang sabi niya. Hayaan mo na ma'am, di naman nananakit yung si Ena. Feeling namin yun yung kaluluwa ng dating employee dyan. Same mo lang yun, masipag din mag-OT tapos laging napapagalitan. Madalas nga namamaga yung mata nun kasi
nasigawan na naman ng boss nyo. Feeling ko nga, nagpakamatay, pero ang sabi, na-overdose lang daw kasi sumakit yung ulo. Baka naparami raw yung inom ng gamot, para lang daw tumigil. Pero duda ako parang nagpakamatay. Kasi sobra talaga yung depression na nakuha niya dito. Alam mo naman yung ibig kong sabihin. Naririnig ko lang, iyak niya sa CR ng floor nyo. Doon kasi siya madalas tumambay kapag maaga siyang pumapasok. Akala ko alam mo na or nakwento na sa'yo ng mga kasama mo. Akala ko matapang lang loob mo sa ganun. After nang nangyari, never na ako nag-OT kahit pagalitan pa ako ng boss ko. After a week, nagpasa na ako ng resignation which is hindi pa naging magandang ending since ang dami nilang gustong mangyari. Samantalang gusto ko na talagang umalis kasi feeling ko naging eye-opener sa akin yung nangyari nung OT na yun. Feeling ko message sa akin yun ni Enna na umalis na ako hanggang maaga pa. Bago pa ako ma-depress sa company na yun. Nakita ata ni Enna na parehas kami at papunta na ako sa sitwasyon kung saan naging rason ng pagkamatay niya. At doon na po nagtatapos ang ating unang kwento. I'm actually amazed kasi I don't think the entity was a bad one. Siguro nga gaya nung sabi ni anonymous member, binababalaan lang niya kasi baka nga mapunta siya sa point na maging katulad niya si Enna. Lalo na toxic, right? Buti na lang nakapag-resign na siya. Huwag ka nang babalik doon. At sana hindi na maulit sa ibang employees nila. At saka dapat nagtanda na sila kung ano man yung nangyari kay Enna. Dapat nagtanda na yung company nila na huwag masyadong maging toxic. Ang dami talaga mga exploitative sa Pilipinas. Baba ng sahod. Tapos grabe yung mga bagay na pinapagawa sa'yo. Ang susunod nating kwento ay galing ulit sa isang anonymous member. Hirap na talaga ako sa boses ko. But kaya natin to. Actually, ito, matagal ko na siyang finilm pero uulitin ko na lang siya. Hindi ko lang din na-post, pero ipopost na natin siya today. Ito na yon. It's our time to shine. Ang pamagat nito ay compound. Naniniwala ba kayo na may mga bata talaga na nakakakita ng mga hindi nakikita ng karamihan? I mean, karamihan sa mga bata, natural na may third eye. Ako kasi, naniniwala ako, nasaksihan ko ito mismo sa anak ko. 2 years old pa lang pala yung baby ko. Ako kasi, malakas makaramdam and may mga experience na, kaya naniniwala ako na ganun din yung nararanasan ng anak ko. But thankfully, wala pa naman siyang kinakausap or nakakalaro na hindi niya nakikita. Nakatira kami sa compound. Tabi-tabi yung bahay and kahit semento yung pader, may part pa din na kahoy, like yung second floor and yung hagdan. Magjowa pa lang kami ng father ng anak ko. Tuwing pumupunta ako dito sa lugar na to, ang creepy talaga and naranasan ko na noon na makakita ng doppelganger ni jowa pero hindi tungkol doon yung kwento ko. Matagal na akong nakakaramdam. Ang hindi ko lang expect sa lahat ng yun ay mapapatunayan ko sa CCTV namin. Kumuha kami ng CCTV for safety purposes kasi may bata sa bahay. Hindi ko naman akalain na nakakasagap din pala siya ng mga hindi nakikita. May feature kasi yung CCTV namin na pag may tao ay makakapture niya. And not just motion, makakapture talaga sa mismong parang red na something, meaning may tao sa lugar na yon or may dumaan na tao. First experience ay nakita na may nadidetect sa labas which is sa mismong motor ng partner ko. So backtrack ako kasi kala ko may gusto magnakaw pero wala naman. Wala din lumapit o dumaan and madaling araw na yon. Sumunod na experience naman ay sa sala. Umiiyak ang anak ko at pinapatahan ko. Habang buwat ko siya, biglang tumunog yung laruan niya na luto-luto. Nagulat talaga ako. Umaandar lang kasi yun kapag pinihit mo. But upon checking, hindi naman nakapihit kaya pinatay ko na lang. Sabi nga sa akin ng partner ko, baka may sira lang sa battery. The next experience ko ay habang naglilinis ako. Kinakausap ako ng partner ko via CCTV. Hindi ko napansin na may tinuturo na pala yung baby ko sa bandang likod na papuntang hallway palabas. Sabi ng partner ko sa akin, tignan ko daw tinuturo ng baby ko. Wala naman. Kaya nanindig talaga ang balahibo ko. Palaging ganon, may nakukuha yung CCTV kahit walang tao. Kung titignan mo kasi, may notification yung app kung anong oras or kailan niya na-capture. Lahat yun binabacktrack ko and lahat wala naman tao. Or kahit minutes before and after ng capture itself. Mapaumaga man o gabi ito, walang pinipiling oras ang capture niya. Pero madalas talaga, madaling araw. Night shift ang work ko and work from home naman ako. Malapit lang kasi station ko sa hagdan. May mga time na naririnig ko yung hagdan na may umaakyat kahit wala naman. Minsan naririnig ko na may tumatawag sa akin pero di ko sinasagot kasi alam ko na wala naman talaga. 8 p.m.
Naisipan kong lumabas para bumili ng ulam kasi tinatamad akong magluto dahil kakatapos ko lang maglaba. Sinama ko yung baby ko and base sa CCTV, saktong 8 p.m. kami lumabas. Nilapat ko yung pinto pero hindi ko nilock kasi mabilis lang kami and may screen naman sa labas na pwedeng ilock. Pagdating namin, bahagya na nakabukas yung pinto. Kinabahan ako. Akala ko magnanakaw tapos hindi tumuloy kasi nakasalubong na aso sa hallway. Malaki kasi yung aso namin and kapag may tao siya na hindi kilala, tumatahol ng tumatahol. Pero medyo kumunot yung noo ko. Kasi nakita ko yung aso namin na okay naman. Sinalubong niya lang kami ng masaya. So, pumasok ako dahan-dahan and tumingin sa laptop ko. Andun naman siya, hindi nawala. Wala ring nawawalang ibang gamit. So naisip ko mag-backtrack sa CCTV. Habang nanonood sabi sa akin ng anak ko, Mama, my ears. Ouch, my ears. tinignan ko yung tenga niya, wala namang anything. Tinuloy ko lang yung panonood ko. Nagulat ako kasi walang nagbukas at dahan-dahan lang siyang nagbukas. Umaalulong din yung aso namin the whole time na umalis kami, which is hindi niya ginagawa pag nasa bahay kami. Napansin ko, umaalulong siya pag naiiwan siyang mag-isa. Sinubukan ko yung pinto kung kaya bang itulak ito ng hangin. Hindi naman kasi may screen pa sa labas and paglapat, yung pinto medyo mabigat siya at hindi siya basta-basta nabubuksan unless itulak. Chinek ko yung CCTV sa labas. Walang tao at walang kahit na sinong lumapit. Tinry kong i-download yung video para ipakita sa partner ko. Tapos biglang namatay yung CCTV and then nag-connecting. Akala ko na-corrupt yung memory card pero buti na lang okay naman. Lagi kasing ganyan yung CCTV sa may hallway. Either mamamatay or madidisconnect sa wifi. Pero sa lahat ng CCTV sa bahay, siya lang yung ganun. Ilang beses ko na nilipat yan at inayos. Pangalawang CCTV na nga yan sa hallway actually, pero same scenario. Naisip ko baka sa hallway siya tumatambay kasi sa hallway yung mabigat na feeling ko eh. Minsan, napapalingon ako dyan, kala mo may nakatayo kahit wala naman. May mga time din na biglang may ituturo yung anak ko na para bang may tao sa lugar na yon kahit wala naman. Hindi lang dito nakakakita yung anak ko. May time na dadaan siya bandang court papunta sa kabilang bahay. Bahay ito ng lola niya which is kapitbahay lang namin. 2 bahay at court yung pagitan. Pag napapadaan siya sa court, magtatakip siya ng mata kasi scary daw. Pero wala naman tao, although may puno kasi banda doon. Yung pinsan niya na lalaki nagkasakit nung nakaraan na buwan kasi nga daw madalas maglaro sa may court. May nagambala daw siya. Yun ang sabi ng albularyo. Hindi ko naman yun pinansin masyado at iniisip ko na lang na ganyan talaga pag bata. Pero kasi napapadalas na, hindi rin mahilig matakot ang anak ko. Malakas loob niya sa mga bagay-bagay. Hindi siya natatakot basta-basta. Kaya pag nakita ko natakot siya, alam ko na may something talaga. Kwento lang ng tita ko sa akin. Bigla daw siyang umiiyak ng umiiyak sa takot. Naglalaro lang naman daw siya at nanunood pero bigla na lang umiyak at sinabi niya na, Bata, bata, bata. Tinuturo niya yung bintana. Wala namang bata doon. Tumahan lang daw siya nung pinasok na siya sa kwarto at nilayo sa bintana. May time din na pumunta siya sa kabilang bahay, sa tita niya which is 3 bahay lang din pagitan namin palabas ng gate or palayo sa court. Naglalaro lang sila ng mga pinsan niya then the next day, ayaw na niya pumasok kasi scary daw. Pero nakikipaglaro pa rin naman siya sa mga pinsan niya kaya hindi ko naman naisip na sinasaktan siya doon. Ang naiisip ko lang ay natatakot siya kasi may nakikita siya which is totoo naman na may something doon. Doon sa bahay na yon, sobrang bigat sa pakiramdam. Minsan, pakiramdam ko may nakaupo sa hagdan. Nakwento din ng tita ng anak ko na dati daw may nanggigising sa kanya. As in yung kinakalabit siya at tinatawag siya. Pagbangon niya, wala naman. May time din raw na sa CR may dumaan sa likod. Naramdaman niya na may tumama sa likod niya. Pero nagtataka siya kasi siya lang naman mag-isa. At marami pa talaga kaming experiences doon. Kaya nga akala ko noon, doon lang sa bahay na yun yung haunted. Buong compound pala. Ito yung mga videos and pictures na nakukuhanan ng CCTV. Lahat yan iniisip ko baka error lang. Baka may something lang na pwede magpaliwanag. At lastly, di ba hindi naman nagsisinungaling ang ibang mga bata? Marami pa akong experiences pero ito muna ang kwento ko. So, papakita ko sa inyo yung mga photos na sinend sa atin ng member. Nakakatakot. Oh my God. Ang daming beses na may nakahagip dun sa bahay nila ng CCTV. At meron pang video na gumagalaw mag-isa ang kurtina, B. What the fuck? Oh my God, B. Hindi ko kaya. Nakakatakot. Thank you for listening to our spooky series of the day.
of the night. Depende kung kailan nyo mapapanood to sa YouTube. I'll see you guys sa next upload. Bye!